Ipapakita ko sa inyo kung ano yung basic gear or safety gears na ginagamit ng mga riders natin. Siyempre, ang ipoprotect nga nito is yung inyong tuhod. Part na to, ito yung mga, yan, okay. Well, sakto lang din naman, pero mas gusto ko kasi yung mas fitted. Basta pag nag-safety shoes kayo or boots, matigas yung unahan yan. Kasi nga, yan. So, kumusta po ang lahat? Andito ulit ang inyong tindera, Lynn ng Maos TV. And kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe and i-hit mo na rin yung notification bell button para updated kayo sa bagong videos na ilalabas or i-upload. So, nakita nyo naman siguro sa thumbnail natin kung ano yung ituturo ko sa inyo or tips para sa mga baguhang rider o di kaya yung mga kahit matagal ng rider at hindi mo pa alam na kailangan mong gamitin to. Panoorin nyo o tapusin natin itong video na to para makatulong po sa inyo. Lalong-lalo na dun sa mga laging nasa kalsada, ginagamit ang motor pang araw-araw sa hanap buhay. Para sa inyo po ito. So, sana po makatulong. So, unang-una, di ba pag lagi tayong nasa kalsada, nandyan talaga yung risk na hindi natin maiiwasan na magkaroon ng minimal accident, like mag-slide ka. Ayan. So, ano nga ba yung mga pwede nating gamiting protective gear para isalba natin yung buhay natin or di kaya naman kung mga minimal scratches lang na matatamo natin sa accident. Ano nga ba yun? Kasi unang-una guys, kailangan natin i-protect dyan ang ating siko, tuhod. Okay? So, meron tayong ginagamit dyan na protective gear para maprotektahan natin yun. Okay? So, ipapakita ko ngayon sa inyo kung ano-ano yung mga basic. Okay? Magsisimula tayo sa basic na kayang-kaya nyong bilihin para maprotektahan ang sarili ninyo. Ayan. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung basic gear or safety gears na ginagamit ng mga riders natin. Ito yung mga, kumbaga, kayang-kaya nyong bilihin na protective gear ninyo. Okay? So, meron tayo ditong pangsiko. Okay, kaliwat kanan, meron tayong pangsiko. And then, meron tayong safety gear para din sa ating tuhod. So, bakit nga ba ito yung kailangan? Kasi, wag naman po sana, no? Pero kung may pangyayari na mag-slide tayo, hindi inaasahan, talagang unang tumatama dyan yung siko natin at saka yung tuhod natin. Kaya, ito yung pinakang basic na safety gear na mabibili ninyo. Okay, magsisimula tayo dito hanggang mamaya dun sa mga ibang safety gears pa na po pwede ninyong gamitin. Ganito lang naman yung pagsusuot nito. Meron siyang strap actually. 3 yung strap niya. So, sa siko, okay, ganito siya. Ayan, okay. Yung sa siko, suot nyo lang to dito. Yung iba, kahit hindi nyo na po tanggalin yung strap nun, lahat, pwede nyo hanggang dyan lang, tapos isuot nyo lang. Yan, ganyan. Isakto nyo po dito sa may siko ninyo. Ayan, okay. Ayan, diba? Makikita nyo, meron siyang alloy na tinatawag o yung kanyang stainless na protective parts niya dito. Yan, para po matakpan yung siko nyo. Kasi yung siko natin may buto yun. So, yun yung ipoprotect niya. And then, hihilahin nyo lang yan. Strap nyo lang yan. And that's it. Okay? Diba? May protection na yung inyong. Medyo itaas nyo ng konti. Yan. Kasi pag nag-bend yung siko nyo, yan. Okay. Yan. Okay. So, may protection na yung elbow nyo. Okay? So, sa knee guard naman, hindi ko na isusuot yung isa. Pakita ko lang sa inyo yung sa siko. And then, yung sa knee guard naman, knee guard, kung mapapansin nyo, may 3 strap din siya na nakalagay. Okay? Kapareho lang din naman ng
ng elbow natin. So, ganun lang din ang pagsusuot niya. And syempre, ang ipoprotect nga nito is yung inyong tuhod at saka yung dito sa part ng ating paa. Okay, hindi naman paa. Ano ba to? Legs. Okay, yan. Okay, so, suotin natin. Papakita ko sa inyo. Ganyan siya. Siyempre, tatakpan natin yung tuhod natin. Yan. Okay, ayan. So, kung makikita nyo, diba? Ito kasing part na to, buto to. Ano siya? Bones. Yan. Okay. Mula sa tuhod hanggang dito, buto yan. Kaya, kung mapapansin nyo, yun yung bakal. Hindi siya bakal eh. Alloy. Yan. Para mai-protect yung inyong tuhod. Okay. So, ito talaga yung basic safety gear na ginagamit. Nung una ako nagmumotor, nung una pa lang akong beses na nagmotor, ito talaga yung ginamit ko. Ayan, ganyan. Kasi ito yung pinakamura, ito yung kumbaga sa budget, pasok sa budget namin. And at least may protection na yung siko-tuhod namin. Okay, so ayan. So, yun yung basic natin sa siko-tuhod. And syempre, ano pa bang kailangan nating i-protect once na nagda-drive tayo? Okay? So, dyan yung ating kamay. Okay? Hindi lang sa dahil iitim yung kamay natin. Syempre, kailangan nating proteksyonan yung mga daliri natin. Kasi di ba may pagkakataon na pag nag-slide tayo, siko-tuhod and then yung kamay. Oh, may pag ganun pa. Okay, so yun. Syempre, kailangan natin ng gloves. Okay, so itong ipapakita kong gloves sa inyo, mura lang din to. Basic gloves na ginagamit natin pang araw-araw. Okay, eto siya. Yan. Kung makikita nyo, itong part na to, ito yung mga, yung knuckle natin. Yan, yung knuckle natin. So, ano yan, may protection yan doon. And then, ito. Yung mga buto natin dito sa daliri. Yan, meron yan. And yung dito sa ating palad. Yan, ito kasi talaga yung pag nag-slide, ito talaga yung tumatama. Okay, ayan. So, susuotin ko. Ganyan lang naman siya. Yan, okay. So, at least kahit pa paano, may protection tayo sa sarili natin. Tapos, syempre, at the same time, hindi mangingitim o hindi mahahati yung kulay natin, di ba? Kasi, yung iba, hindi nag-gloves. Ang nangyayari, hati na yung kulay nila. Okay, ito may jacket, ito walang gloves. So, hati na yung kulay nila, ang itim ng palad nila. So, ang purpose nito, para hindi mangitim yung palad nyo, at the same time, ay protection sa mga knuckles. So, ito yung mga safety gears, basic safety gears na po pwede ninyong gamitin na pasok sa inyong budget. Okay, ang price ng knee, elbow, set na po yun pag binili nyo yung siko tsaka tuhod. Mabibili nyo po yun ng 800 pesos. Okay? And then, itong gloves na to, mabibili niyo ng SRP 250 pesos. Okay? Pero syempre, pag pumunta kayo sa shop ng Maos at makita nyo tong video na to, po pwede kayong humingi ng discount. Nagbibigay kami ng discount, lalong-lalo na dun sa mga riders natin and syempre sa mga subscribers natin. Okay, so ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung mga jackets natin na padded na at po pwede nyo gamitin na safety gear ninyo. Okay, so itong next na ipapakita ko sa inyo, magdadagdag na kayo ng budget ninyo. Why? Kasi jacket na siya, dual purpose na siya, and then full padded na siya. Okay, so ito ang ating Pomina jacket. Okay. So, kung kayo galing na doon sa basic natin na safety gear at gusto nyo mag-upgrade, po pwede kayong bumili ng jacket. Okay. Itong jacket na to, may protection ka na sa elbow, ay dito sa shoulder, sa elbow, sa chest, at saka sa back. Okay. So, ito na yung pinakang pangalawang bibili ninyo kung tapos na kayo or nagsawa na ba kayo doon sa basic safety gears natin. So, ipapakita ko sa inyo yung fitting niya. Okay, itong Pomina jacket, gagawan ko pa to ng isang video para makita nyo lahat yung mga features niya. Okay, so ito, ang size ko pala dito, ang model pala nito ay JK95.
And ang size ko dito ay, ang height ko ay 5'3", and ang size ko dito large lang. Pero itong sinukat ko, XL. Yan, okay. Well, sakto lang din naman, pero mas gusto ko kasi yung mas fitted sa akin. Ayan. So, kung mapapansin nyo, may protection ka na, may pads na yan sa chest mo, sa elbow, ay sa shoulder, at saka sa elbow. Tapos yung back. Yan. Okay. So, ito ay XL size. Medyo malaki siya sa akin. Ang available sizes nito is medium, large XL, 2XL, 3XL, 4XL to 5XL. So, marami kayong pamimili ang sizes. Yan yung hanggang sa matatangkad. Okay? And then, pwede ninyong, ayun, kung meron kayo, di ba, halimbawa, sawa na nga kayo dun sa paggamit ng basic natin ng safety gear at gusto ninyo mag-upgrade ng jacket, yung knee guard ninyo, yung knee guard na regular, pwede nyong gamitin dito. Yan. Okay. So, pwedeng ganyan. Pwede siyang ganyan. And then, kung hindi naman, syempre, kung parehong brand ang gusto ninyo, meron na tayong mga knee guards na mabibili. Mabibili nyo naman ito ng knee guard lang kahit hindi kayo bumili ng siko dahil yung jacket ninyo is full padded na kaya knee guard na lang yung bibilhin ninyo. Okay? So, kung gusto ninyo mag-upgrade. Ayan. So, meron tayong iba't ibang kulay. Meron tayong silver. Meron tayong black. And syempre, meron tayong isa pang color black na mas mahaba naman siya. Okay, so, etong tatlo na to, ang pwede nyong i-partner dito sa jacket na to. Okay, so, tsaka kung gusto ninyo na ayaw nyo na magsuot ng knee guard, pwede naman kayong bumili ng pants kasi yun, hindi na kayo magsusuot ng knee guard. Kumbaga, yung pants niya ay meron ng pants. Yung pants natin, kung ayaw nyo na nagsusuot kayo ng knee guard and diretso na nasa pants na ninyo yung pads, meron na din tayong mabibili na pants na merong knee guard. Okay, so meron tayong black. And then, syempre, meron din tayong denim color. Okay? Parang lang siya, blue na denim. Ayan, meron din tong safety gear or meron siyang knee guard. Ito, papakita ko sa inyo. Okay, parang regular lang din na pantalon pero syempre, para hindi na hassle na susuotin mo pa yung knee guard mo, nakalagay na yan. Okay? Ayan. Ayan. Okay, so, rubberized yan. Tingnan nyo, guys. Ayan, o. Ipoprotect niyan yung tuhod mo. Ay, so, ipoprotect nito yung tuhod mo. Ayan, makikita nyo, rubberized siya. Ito yung nakalagay sa loob ng denim pants. Okay, so available na dalawang color ito dito sa shop. Merong blue, and then meron din tayong color black. Okay. And syempre, itong isa, ito, para dun sa mga mahilig mag-circuit, okay, dun sa mga nagre-racing dyan, ito yung pants na pwede nyo i-partner sa jacket na to. Tapos pwede nyo lagyan ng slider. May nabibili din yan dito sa shop. Slider, tawag dito, ang purpose naman ng slider, once na mahilig ka mag-banking, ayan o. Okay, yan, dinidikit lang yun dito. Okay, medyo mainit na tong jacket na to, syempre, dahil nga makapal siya. Pero syempre, habang nagda-drive kayo, habang nasa kalsada kayo, talagang magagamit niyo siya. Okay, para sa price ng mga jacket, ng jacket, ng pants, ayan, mabibili niyo yun sa halagang 3,600 and 2,500 pesos. Okay, hindi lang yan. Meron pa tayong tinatawag na safety gear para sa paa or yung safety shoes natin. So, eto siya, ipapakita ko sa inyo. Ito yung ating tinatawag na safety shoes or safety boots. Okay, so ito yung mid-cut. Okay, so ito nga pala siya. Sige, pakita. Okay, ito nga pala siya. Pag sinuot mo siya, ganyan siya, mid-cut, hanggang dito lang. Tapos, meron tayong high cut. Okay, yung ating high cut, mas mataas siya. Kung mapapansin nyo, mas mataas siya. Okay, ano bang purpose niyan? Ang purpose niyan, syempre, para maprotektahan naman ang daliri natin sa paa. Ito, matigas to. Yan. Matigas yan.
kumbaga, hindi basta-basta matutupi yung daliri mo sa paa pag nakasuot ka ng safety shoes na ganito. And, syempre, meron din tayong casual na safety shoes. Okay, matigas. Basta pag nag-safety shoes kayo or boots, matigas yung unahan yan. Kasi nga, ang ipinoprotektahan niya, yung daliri ninyo sa paa. Okay, so ito naman si Duhan sneaker. Mabibili nyo to sa halagang 2,700 pesos dito sa Maos. And syempre, meron ka ng casual and safety shoes na magagamit para sa pagra-rides ninyo. Isasama ko na lang din sa inyo. Ito talaga yung pinakang una na dapat nyong bilhin. Walang iba kundi ang ating helmet. Okay. So, yan talaga yung pinakang una kasi ang unang-una po protektahan ninyo once na nagde-drive kayo ng motorcycle ay ang ating head. Okay, ang ating ulo. Okay, so ang helmet. Okay, ito ay isa sa mga ginagamit kong helmet. Okay, spider to. Spider na modular. Ginagamit ko to. Yan. Diba? Ang ganda niyan tignan. Medium size to and sukat na sukat sa akin. Yan. Okay. So, tanggalin na natin to. Okay. And then, syempre, gagawan ko ng ibang video yung ating Komine products or yung features natin sa ating Komine. Okay? And, sana po nagustuhan ninyo ang video na to and sana nakatulong po sa inyo. Lalong-lalo na dun sa mga beginners natin na bago pa lang nagmomotor. And, syempre, paalala dun sa mga matagal ng riders at hindi gumagamit ng safety gears. Well, nasa sa inyo naman po yan. Wala namang sa video na to, para lang po makatulong sa inyo. Dagdag kaalaman kung ano yung mga dapat nating gamitin habang tayo ay laging nasa kalsada. So, abangan nyo po yung mga ibang videos na gagawin natin pagdating sa Komine products. Sa mga nagtatanong ng mga sizes nito, okay, sa next video ko po ituturo yun sa inyo. Okay? Yun lang po para sa video na to. Huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. And syempre, huwag nyo pong kalimutang i-like ang ating FB page, ang Maos. Ayan po. Okay, dyan nyo po lahat makikita ang mga products natin, yung mga prices ng helmet, prices ng safety gears, box, brackets, anything. Okay, dyan nyo po makikita. Kaya mag-like na po kayo dyan para updated po kayo. And that's it for today's video. Sana po ay nakatulong ito sa inyo. At kita-kits po tayo sa mga susunod ko pang gagawin. Okay? Bye-bye! Ciao, ciao! Peace out!